Ano po ang masasabi ng kamahalan sa nangyayari ngayon sa Ophir na pinayagan ang mga base militar ng Amerika sa Ophir ngayon? Well, actually alam ko na yan, kaya lang ayoko mag-comment as of this time. Pero since nabuksan na, o sige na nga, alam ko na yan. Yun ang pinag-usapan namin dito sa taas. Pinag-usapan namin yan, pati ang tungkol sa nuclear deal. So, we are all aware of that. Ngayon, ang akin lang is ganito. Ganito lang ang akin na. Tingnan nyo mabuti. Unang ginawa ni BBM, well, ang salita ni BBM, we are a friend to everyone and an enemy of no one. Diba yan yung binitawan niyang salita? Kami ay isang kaibigan para sa lahat at hindi kami kaaway ng sinuman. In short, that should be a point of neutrality. Diba? Pero anong una niyang ginawa? Ikinansela nila ang helicopter deal with Russia. Diba? So sa pagkansela na yon, sa akin is okay na yan. Kasi sige, para walang masabi ang Amerika. Correct. So gusto niya makipag-neutral para no offense sa Amerika, kinansel ang deal sa Russia. So okay lang yan. Good. Pero nung inilipat niya ang deal with US, tapos nakikipagkontrata siya tungkol dito sa nuclear with US, tapos si Kamala ay pumunta pa sa Palawan, ay provocation yan. Ginagalit niya ang Russia. Ginagalit niya ang China. So what will happen? O ito, i-explain ko na sa inyo ha. This is what will happen. Ang sinabi ni Putin, bebentahan namin ng oil, gasoline, sa mas mababang presyo ang mga bansang hindi kami kinakalaban. In short, at least neutral ka. Yung mga hindi antagonistic sa amin, bibigyan namin, susupplyan namin ng krudo, langis, sa higit na mababang presyo. Yan ang sinabi ni Putin. Ngayon, ano ang impluwensya ni Putin dito sa mga bansang pinagkukunan ng langis ng mundo? Eh, kasama lang naman po si Putin sa OPEC. Magkakasama sila, Putin and Middle East. Ay, kung gagalitin mo si Putin, kinansela mo ang helicopter deal, at nakipag-ut-utan ka dito sa West, ay hindi ba't yan ay provocation? Inaasar mo, nananadya ka, nangaasar ka. Eh kung magalit si Putin, bulungan ang Middle East, wag mong supplyan yan, doblehin mo ang presyo. O sino ang magdurusa? Hindi ba tayo? Isipin niyo mabuti ang sinasabi ko. At ngayon, nakikipagkontrata itong si BBM sa US at isa yun sa ipinunta ni Kamala sa Palawan para dito sa nuclear deal. Sino ang ginagalit mo? Sino ang ginagalit niya? Hindi ba't si Putin? Hindi ba't ang China? Eh sino ang kalapit ni Putin at saka ng China? Andyan ang North Korea. Sa ginawa ni Bongbong, inilagay niya ang ating bansa sa isang panig na direktang kumakalaban dito sa malalaking bansa na may nuklear. O anong gagawin ng ano? Di ba sinabi ko na sa inyo na hindi dapat maging tambakan ang ating bansa o kung ano pa man. Kahit pa sabihin pang nuclear power plant lang yan, hindi dapat.
kung manggagaling dito sa isang bansa, nakaaway nila. Okay lang kung galing sa ibang bansa, wag naman dito sa kaaway ng tatlong ito. Stay on the neutral. So, kung magagalit si Putin, Putin is kadikit ang China at ang North Korea. Anong laging sinasabi ng North Korea? Bubombahin nila ang West, ang Amerika. Ay, di nandito ang Amerika sa atin. Ano mangyari sa atin? Hindi magiging battleground. Ano tayo? Tayo ang susunod na Ukraine. Hindi ba't napanaginipan ko na yan? Umiiyak pa ako nung tumawag ako kay Bro Kong. Before election. Sabi ko na panaginipan ko ang Metro Manila na parang Mariupol. Guho-guho ang mga building. So I said, hindi tayo dapat makiisa dito sa hindi tayo makilahok dito sa away nitong West at saka ng Russia. Huwag tayong lumahok dyan. Eh ngayon, tingnan nyo ang mga binibitawang salita ni Bongbong. The war should stop. And then, andyan yung nasa YouTube, yung mga anti-Russia rhetorics niya. Eh ano ba naman ang boses niya para pakinggan ng Russia? O ngayon, sige, galitin ng mga Pilipino ang Russia. Saan kayo kukuha ng langis? Pag nagalit ang Russia, bubulungan si Middle East, Saudi, itong mga oil-rich countries na to. Sige, gutumin mo yung lintik na yan ng Pilipinas na yan. Doon sila kumuha ng langis sa Amerika. Tingnan natin. O ano mangyayari sa atin? Di ba't nangyari sa Europe? Na naging triple, kumbaga nabibili ng sabi natin $100 lang per barrel ang LNG noon. Ngayon magkano sila binibentahan ng Amerika? 300 times 3. O kaya nga nag-aaway-away ang European Union ngayon dahil dyan . Eh lalo tayong mababang karote habang yumayaman ang Amerika. So since nabuksan na ito, o di sige na. I want you to see, gusto kong maunawaan ninyo kung ano ang direksyon na tinatahak ng kasalukuyan nating pamahalaan. Bongbong is doing it. It's a matter of fact. Hindi ito espekulasyon. The other day or the 3 days ago, kailan ba yon? Nandyan si Kamala sa Palawan. Anong bit-bit na rhetoric against China? Nakikiisa sa ating bansa. O sige, galitin mo ang China. Eh kahit hindi tayo dito bagsakan ng China pag ng kung anumang armas, i-sanction na lang tayo. Wag mong supplyan ng ganito, wag mong supplyan ng ganon, wag mong supplyan ng ganito. Eh pumasok kayo sa SM, baka 80% ng laman yan ay galing ng China . Tingnan yung mabuti. Ultimong antibiotic na iniinom ninyo. Ultimong mga anti-hypertension na iniinom ninyo at iniinom ng Amerika. Hindi yan mapuproduce kung wala ang China. O sige, galitin nyo ang China. Para tayong Europe niyan. Nakikita ng Europe na wala naman silang pagkukunan ng langis at saka LNG kundi Russia. Gagalitin mo ang Russia? O ano nangyari sa Europe? O blackout ang Germany, sunod-sunod ang etc. O gusto nyong mangyari yan sa atin? Sige, galitin natin ang Russia. Galitin natin ang China. O sige, para makontento siya. O ipahakot niya na ang mga missile at nuclear weapons ng Amerika, ipa-station niya na dito. Dahil yan naman ang gusto mangyari ng Amerika . Para may pang tutok sila sa China, may pang tutok sa North Korea. Ay di siyempre, tututukan din tayo ng North Korea, tututukan tayo ng Russia, tututukan din tayo ng mga nuclear galing sa China. O ano nangyari sa atin? Kaliit-liit ng bansa natin. Parang nagsusuntukan ang dalawang higante na yan, pumapagitna tayo at nakikisuntok din tayo. Isang pitik lang sa atin mga bansa yan, wala na tayo. So what is the rule?
Huwag kang makikialam. So I hope naintindihan nyo mga kapatid. I have nothing personal against Bongbong. Wala. It is his policy na inaayawan ko. Dahil mapapahamak ang buong bansa natin. Para kang para tayo niyang, kunwari ang China ang nagtatanim ng bigas na isinusupply sa atin at inaaway mo ang China, o di putulan tayo ng bigas, o di gutom nga. Ganun kasimple isipin yun eh. O galitin mo si Putin, galitin mo ang Middle East kasi ang Middle East kampi kay Putin, o galitin mo sila. Even Venezuela is pro-Putin. O galitin nyo. Baka bumalik tayo sa kalesa. Nakita kong kumuha daw sa Indonesia. Hindi tayo kayang supplyan ng Indonesia. Patawa naman itong mga na to eh. Mga nasa gobyerno. Patawa sila talaga. Hindi sila nag-iisip. Spread it. I-wake up ninyo. Itigil ang politika. Kaya na ayokong kalabanin si Bongbong kasi BBM ako noon. BBM ako. Diehard ako. Stop it. Itabi mo yan. Dahil wala kang mahihita. Ipaglaban mo yung yung interest ng ating bansa. Hindi yung politika-politika. Oh, Ukraine. Anong sabi ni laging sinasabi ni Putin, wag niyo akong kalabanin, solve lahat ang problema ninyo dyan sa Europe. Isa lang naman ang hiling ko, sabi ni Putin, isa lang naman ang hiling ko eh. Wag ninyong i-militarize ang Ukraine dahil natitreaten kami. Eh, imbis na pakinggan, lalong sinuplayan ng kung ano-anong mga military equipment, etc. etc. So, anong ginawa ni Putin? Eh, gusto niyo talaga ng away, pino-provoke niyo talaga ako. Di sige, pagbigyan ko kayo. O sino nagdurusa? Eh, di ba't mga mamamayan sa Europe, tingnan nyo, rally na sila ng rally. Away-away na sila. Pati sa loob ng European Union, nag-aaway-away na sila. So, sa akin mga kapatid, awaken others. Kasi itong gera sa Ukraine, wag niyong titingnan sa pananaw na madrama. Ay, kawawa naman mga taga-Ukraine, ang dilim-dilim nila, nagwi-winter. Wag niyong tingnan sa ganun. Dahil konsekwensya ng kanilang mga pinagagawa. Simple lang naman ang kahilingan ni Putin. Wag niyo kaming i-threaten. Kayong NATO, wag kayong mag-i-expand palapit sa amin. Eh kung sinunod nila, edi tahimik sana ang mundo. Eh hindi, nananadya talaga eh. Akala naman nila, uurong ang si Putin. You see? Sino may kasalanan? Kung magdusa itong mga ay mga civilian, tinarget. That is the consequence of their arrogance. Arrogante eh. Andyan yan sa Bible eh. Arrogance. Huwag mong hamunin ang two witnesses. Dahil bubugahan ka talaga niyan. Anong nasusulat sa Book of Revelation? Fire comes out from their mouths to consume those who will threaten them. Oh, see? Bubugahan nila ng apoy ang sino mang magtatangka na sila'y kalabanin. O sige, Pilipinas, o itong si Bongbong, subukan niyang kalabanin niyan. Pag hindi tayo dito binugahan ng apoy, ewan ko na lang. Dalawang ballistic missile lang tayo dito ng Russia, magtig-isa na lang. Wag nang sumali ang North Korea. China na lang at saka Russia. Bugahan tayo dito ng apoy. Sabay gutumin tayo ng gasolina. O, pag wala na tayong gasolina, hindi mag-blackout na itong kuryente natin dito. Pasalamat tayo, walang winter. O kung anong kadiliman doon sa Ukraine ngayon, ay yun ang mangyayari sa atin. Ngayon, itong tanong ko sa inyo. Nailigtas ba ng Amerika ang Ukraine? Wala. Durug-durug na ang Ukraine. Wala pang nagagawa ang Amerika. At ngayon, sa atin naman gagawin? See? Kung paano tayong pinaglalaruan ng mga yan?
Ito talaga si Bongbong, ang laki ng kasalanan ito. Sinabihan ko kayo noon. Pag yan ang umupo, didila yan sa puwet ng mga kano. Nagkamali ako, maraming nagalit sa akin noon eh. May mga tumarumpat, nagkora dahil sa sinabi kong yan. O ano nga yun, asan sila? Hindi ba't nagkatotoo ang sinabi ko? Sabi ko, hindi magtatagal pag nakaupo yan, ganyan ang gagawin yan. Nagkamali ba ako? Eksakto, 101% ng sinabi ko, nagkatotoo. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala akong sinabing hindi pa nagkatotoo. Mula sa panahon na warningan ko ang Myanmar, nagkatotoo 30 days lang. Election time, winarningan ko kayo tungkol dyan, dito sa atin. O ngayon, ayan na. Kakalad ka rin tayo doon sa gulo ng Amerika at saka ng mga gulo nila. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, huwag ninyo akong ibabother dito sa mga usaping chismis-chismis dyan sa mga chapter dahil may mas mahigit, may mas importante akong iniintindi ngayon. Itong bagay na to. I am the process of contemplating. I am on the process of, thinking, praying, na hindi ito mangyari sa atin. And I'm waiting for whatever message ang dumating sa akin. Dahil ito na nga ang kinakaharap natin ngayon. Ayoko lang bigkasin sa inyo dahil matatakot kayo. Pero since may nagtanong na, okay, sige. You should know. Ito ang sitwasyon. So nakakapanlo mo. Habang nahihimbing tayo sa pagtulog, akala natin everything is fine. Yet, ito ang nangyayari. Pero walang nakakapansin. Tinignan ko ang YouTube kung may kukontra, parang wala pa. Sa Congress, wala ako pang nakikita. Senado, wala pa akong nakikita. Mga commentators, wala pa akong nakikita. Palibhasa lahat sila ay puro noon mainstream. Pero ngayon, ito na eh. This is the reality now. Kinakaladkad na tayo papunta doon. Kawawa naman tayo. Hindi na natapos ang paghihirap natin. Sa akin is, you know the covenant, you know the two witnesses. Abide by it. Panindigan nyo yan. Spread it. Kung anong katotohanan dyan. Explain nyo itong sitwasyon sa mga kamag-anak ninyo na ito ang mangyayari. Bakit ninyo alam? Kasi kilala namin ang two witnesses. Alam namin kung sino yan. Awaken others. Kailangan in one way or another. I'm not saying na kakayanin natin, pero sa akin, by the will of Abba, na with all the prayers and unity natin sa loob ng covenant, kahit ang Jericho noon, pinaguho. So who is he? Para hindi i-humble down at itiklop ng Aba. But we have to move also. Basta tandaan ninyo, ang Jericho hindi lumubog ng kusa, hindi gumuho ng kusa. May ipinagawa pa rin sa kanila.